Paano ba natin maisasabuhay ang agape love na magiging patunay na tayo talaga ay disciple ng Panginoong Hesus? Una, abide in the love of Christ. Pangalawa, love others sacrificially. At pangatlo, let love become your witness. So, pag-usapan natin ang una, abide in the love of Christ. Manatili ka sa pag-ibig ng Panginoong Hesus. Sabi sa John 15:5 at saka sa 9, ako ang puno ng ubas at kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa kanya, ang siya nagbubunga ng sagana, sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Kung paanong inibig ako ng Ama, gayon din naman, iniibig ko kayo. Manatili kayo sa aking pag-ibig. Sabi sa talata, ang nananatili sa akin at ako sa kanya. Now, baka tinatanong mo, ang ibig ba sabihin nito ay wala na akong gagawin maghapon kasi buong araw ako magbabasa ng Biblia sa loob ng kwarto ko. Kasi sabi, mananatili ako sa kanya, no kaibigan? Ang pananatili o abiding ay hindi nangangahulugang pagtalikod sa mga responsibilities natin sa buhay, kundi ito ay patungkol sa kondisyon ng iyong puso habang ginagawa mo ang iyong mga responsibilidad. Ang ibig sabihin ay susuriin mo ang iyong sarili. Ang Panginoong Hesus ba ang laman ng iyong puso habang ikaw ay may gawain sa bahay, gawain sa school, gawain sa trabaho at ministry? Meron ka bang constant awareness sa presence niya na yung tipong habang nagtatrabaho ka ay nagtatanong ka sa kanya, Lord, ito po ba ang tama kong desisyon? Pag ito ba ang paglalagyan ko ng aking pera o ng aking time o ng aking talent, ay makakalugod ba ito sa iyo? Pag pinayagan ko ang isang desisyon na ito, ikaw ba ay mapiplease ko dito, Lord? Lord, thank you sa pinabasa mo sa akin kaninang umaga. Salamat at muli mo akong ginabayan at kinausap. Now, hindi ibig sabihin 100% ng bawat segundo ay kausap mo si Lord at wala ka nang kausap na iba. No, ang ibig sabihin lang ay siya ang ginagawa mong sentro ng buong buhay mo. Umiikot ang buhay mo sa Kanya at hindi sa mga tao. Yes, kasama natin ang mga mahal natin sa buhay, pero ang laman ng puso mo ay i-please ang Diyos sa lahat ng bagay. At napakabuti nito. Kasi mamaya, isipin mo, ano ba yan? Ang selfish naman yan. Paano naman ako at ang asawa ko? Alam mo kaibigan, baligtad. Mas lalo kang matuwa kapag ang iyong asawa ay mahal na mahal ang Diyos kasi mag-iiba siya ng paraan kung paano kanya mamahalin. Dati, nung di ko pa nakikilala ang Panginoong Hesus ay wala akong pakialam sa aking mga relasyon. Gagawin ko kung anong gusto ko gawin. Wala akong pakialam kung masaktan sila. Wala sa bokabularyo ko ang salitang kasal. Pero nung nakilala ko ang Panginoong Hesus, tinulungan niya akong lumago sa aking relasyon sa Kanya. At habang lumalago ang aking pagmamahal sa Kanya, ay nag-iba ang pamamaraan ko sa pakikipagrelasyon. Dahil nananatili ako sa Kanya. Siya ang ginawa kong sentro ng buhay ko. Alam mo, sabi ko noon, Lord, hindi ako makikipagrelasyon kung hindi naman ako seryoso. Ayoko na pong bumalik sa dati. Gusto ko yung taong ibibigay mo na magiging karelasyon ko ay papakasalan ko na at hindi ko lolokohin. At mamahalin ko siya gaya ng pagmamahal mo sa akin. By God's grace, first time dumating ang salitang kasal sa akin nung ang Panginoong Hesus na ang naging sentro ng aking buhay. Kaya nga, ipanalangin natin ang ating mga asawa na matuto silang manatili o mag-abide kay Lord. Hindi lang ating mga asawa, pati na rin yung ating mga anak, mga magulang, mga kaibigan natin o mga mahal natin sa buhay. Ang pananatili sa Panginoon ay hindi isang panandaliang emosyon. Kasi nakapakinig ka ng worship song o preaching kung hindi ito ay permanente, tuloy-tuloy at buhay na connection sa Panginoon. Tingnan mo, sabi ni J.C. Ryle, to abide in Christ means to keep up a habit of constant close communion with Him, to be always leaning on Him, resting on Him, pouring out our hearts to Him, and using Him as our fountain of life and strength, as our chief companion and best friend. Wow! Para maintindihan natin yung sinasabi ni J.C. Ryle, ay pag-usapan natin yung mga saturation divers. Ito yung mga taong sumisisid sa pinakamalalim
malalim at pinakamadilim na bahagi ng karagatan para mag-ayos ng mga oil rigs. Sa sobrang lalim at lamig doon sa tubig ay hindi sila pwedeng sumisid ng naka-scuba diving gear lang. Hindi. Kailangan meron silang special na cord na nakakonect sa kanila mula sa barko. Ang tawag nila dito ay umbilical cord. Bakit? Kasi ang cord na iyon ang nagbibigay sa kanila ng oxygen. Ito din ang nagdadala ng mainit na tubig para hindi sila mamatay sa lamig. At ito din ang nagsisilbing komunikasyon nila. Alam mo, kapag naputol ang connection na yon, ilang minuto lang ay mamamatay sila. Kaibigan, ganyan ang ibig sabihin ng abiding in Christ. Ang Panginoong Hesus ang ating nag-iisang lifeline. Siya ang source ng buhay mo. Na kapag siya ang source ng buhay mo, na kapag mawala ka lang ng isang minuto sa presensya niya, ay alam mo na mapapahama ka kasi hindi ka na nakadepende sa Kanya. Kaibigan, kailan mo sinabi sa Diyos na, Lord, hindi ko kayang mabuhay kung wala ka? Lord, samahan mo po ako ngayon. Sobrang hirap po ako magmahal sa asawa ko ng walang kondisyon. Lord, ang hirap po pigilan ng aking bibig kasi ang isang anak ko ay disrespectful at hindi ako makapagtimpi. Kailangan ko po ang presensya nyo. Gusto ko pong ipakita ang pagmamahal ko sa mga taong mahirap mahalin kasi ito ang magbibigay ng glory sa inyo. Kaibigan, ganun ang ibig sabihin ng naka-abide na sinasabi mo sa sarili mo na hindi ako masasatisfy kahit kailan sa buhay hanggat hindi kita kasama, Lord. Ikaw, Lord, ang aking buhay. Ikaw ang aking lifeline. Ikaw ang aking umbilical cord. Kaya nga, kapag pinipili nating humiwalay sa Kanya, kapag nagfo-focus tayo sa sarili nating galing, at nakakalimutan nating manalangin at magbasa ng salita niya, pinapatay natin ang sarili natin spiritually. Nauubusan tayo ng hangin sa gitna ng pressure ng buhay. Nararanasan natin ang negative consequence na tinatawag nating spiritual vagrancy. Ano ba itong spiritual vagrancy na ito? Ang ibig sabihin nito ay nagiging spiritual na palaboy na tayo. Ito yung wala tayong permanenteng tirahan sa Panginoong Hesus. Imbis na manatili o mag-abide tayo sa Kanya, ginagawa lang natin siyang temporary fix o pansamantalang takbuhan. Lalapit lang tayo kapag may matinding problema na. Kapag may sakit sa pamilya o kapag kailangan natin ng himala, doon lang tayo lalapit. Pero kapag umayos na ang lahat, lalayas na naman tayo. Bibitaw na naman tayo sa Kanya at babalik sa sarili nating mga plano at diskarte. Parang ginagawa nating reserbang gulong ang Panginoon. Naalala at nilalapitan lang kapag naflatan na tayo sa biyahe ng buhay. Kaya tuloy sa ganitong klase ng buhay, naku, napapagod tayo, nauuhaw at nawawalan ng bunga kasi wala tayong malalim na ugat sa Panginoong Hesus. Wala tayong umbilical cord na nakakonect sa Kanya. O maaaring nakakonect tayo sa Kanya pero wala tayong malalim na relationship. Kaya nga, ang ganda ng sinabi ni Watchman Nee, outside of Christ, I am only a sinner, but in Christ, I am saved. Outside of Christ, I am empty. In Christ, I am full. Outside of Christ, I weak. In Christ, I am strong. Outside of Christ, I cannot. In Christ, I am more than able. Wow, ang ibig sabihin, kapag hiwalay ka sa Panginoon, ay walang bunga. Pero kapag nananatili ka sa Kanya, siya ang sentro ng iyong buhay. Ay sabi sa talata, ang siyang nagbubunga ng sagana. Anong klaseng bunga ang magkakaroon ka kapag nanatili ka sa Panginoon? Bunga ng pagmamahal na kakaiba. Matututo ka magpatawad kahit na masakit. Magkakaroon ka ng bunga ng matinding kapayapaan sa puso mo kahit na ang daming pressure sa negosyo, sa trabaho o kahit parang nagkapatong-patong na ang mga bayarin at problema. Bunga ng self-control, yung disiplina na piliing umiwas sa mga tukso at maling desisyon na alam mong unti-unti namang sisira sa pamilya mo at sa relasyon mo sa Diyos. Magkakaroon ka rin ng bunga ng kagalakan at kalakasan para magpatuloy sa pag-akay ng mga kaluluwa. Ibig sabihin, hindi ka na madaling napapagod o nababurnout kasi dumarami pa ang mga taong dinidisciple mo. Kaya nga, kaibigan, manatili ka sa pagmamahal ng Panginoong Hesus.
Jesus. Tignan mo ang sabi niya sa talata, kung paano inibig ako ng Ama, gayon din naman iniibig ko kayo. Manatili kayo sa aking pag-ibig. Grabe itong verse na ito. Kaibigan, tanungin kita, gaano ba kamahal ng Diyos Ama ang kanyang anak na si Jesus? Alam mo, ang pagmamahal na iyon ay walang hanggan. Perfect. Walang bahid ng kasalanan. At infinite. Ang ibig sabihin ay walang katapusan. Now, ito ang amazing. Yung eksaktong sukat ng pagmamahal ng Diyos sa Panginoong Hesus, eksaktong quality ng pagmamahal at level ng pagmamahal ng Ama sa Panginoong Hesus ay yun ang mismong klase ng pagmamahal ng Panginoong Hesus sa iyo. Yun din ang eksaktong sukat ng pagmamahal na ibinibigay niya sa iyong ngayon. Hindi ito ordinaryong pagmamahal, kaibigan. Kakaiba ito sa mundo. Kaya ang utos niya ay manatili kayo. Nang ibig sabihin ay gawin mong permanenteng tirahan ang Panginoong Hesus. Diyan ka tumira sa pagmamahal niya sa iyo. Kaya lang nakakalungkot kasi madalas tayo lumalabas sa tahanang iyon. Naghahanap tayo ng validation ng iba. Naghahanap tayo ng comfort at pagmamahal sa ibang bagay, sa ibang tao o sa mga makamundong gawain na nauuwi sa kasalanan. Nakakagawa tayo ng mga desisyon na sumisira sa ating sarili. Ngunit tingnan mo ang puso ng Diyos. Kahit sa gitna ng ating paglayo, nananatiling bukas ang pintuan ng kanyang pagmamahal. Ibigan, simulan mo manatili sa pagmamahal ng Panginoong Hesus sa iyo. Kapag ginagawa mo ito, ay magkakaroon ka ng transformation na hindi pinipilit sa sariling lakas. Kaya nga, sabi ni Andrew Murray, faith is the ceasing from all nature's efforts and all other dependence. Faith is confessed helplessness, casting itself upon God's promise. You are the branch. You need be nothing more. You need not for one single moment of the day take upon you the responsibility of the vine. Kapatid, hindi ikaw ang puno. Ikaw ang sanga. Kaya kung gusto mo talaga matutong magmahal ng walang kondisyon, kung gusto mo magkaroon ng transformation sa buhay mo, ay tandaan mo na ang trabaho mo lang ay kumapit, mag-abide o manatili sa presensya ng Diyos at hindi ang mag-produce ng sarili mong lakas o pagbabago. Bakit? Kasi hindi mo kaya. Kaya nga, abide in the love of Christ. Hindi mo kaya yung tipong sasabihin mo, naku, kontrolin ko yung sarili ko. Magtitimpi ako ng galit ko. Ganito gagawin ko, ganito gagawin ko. Naku, hindi mo yan kaya, kaibigan. Ang pinapagawa sa atin ng Diyos ay abide in the love of Christ. Sa Panginoong Hesus ka manatili. Gawin mo siyang sentro ng iyong buhay.